O ano naman yung Immaculate Conception? Bakit may Immaculate Conception? Kasi may pangako, di ba? Tayo ay year of hope, di ba? Pangako. Kaya tayo nag-hope kasi may pangako ang Diyos. At pag ang Diyos ay nangako, siguradong hindi ito mapapako. Matutuloy. At yung pangako na yun ay dumating kay Eva at kay Adan immediately after falling into sin. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay nahulog sa pagkakasala, kagad nandyan ang pangako. Ang pangako na hindi tayo masusupin ng pagkakasala, hindi mas makapangyarihan sa pagkakasala. At ito ang grasya ng Diyos. At para ito ay dumami sa atin, isang babae ang ipinangako. Pinangako na naiyapak sa demonyo niya. Next slide. Oh, I like this slide. Kasi, ganda, di ba? Very, very theological. Si Eva at si Maria. Si Eva, hinahawakan niya, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Habang yung isang kamay, hawak-hawak niya yung fruit kung saan siya lumagpak. Pero yung fruit na magliligtas sa kanya, yun ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Yung isang kamay ni Mary, sabi, parang sinasabi kay Eva at sa ating lahat, huwag kang mag-alala. Sapagkat kung ano ang pumulupot sa iyo, wala yan sa akin. Ganon kapangyarihan ni Maria because she was empowered by God. At yun ang lessons na next. Okay. Sa Immaculate Conception, nanginginig siya. Ang kasalanan ay talagang it's a reality. But grace is ano? Later. Second, Mary's privilege comes from the mercy of Christ, the universal source of salvation. Si Maria, kaya na ito dahil kung ano man yung grasya na matatamo ni Jesus sa krus ay pinaguna na kay Maria. Kaya siya ay iniligtas sa anumang bahid ng pagkakasala. Yun ang tinatawag na Immaculate Conception. Lahat tayo, nung tayo ay nasa sinapupunan ng ating nanay, meron na tayong bahid ng pagkakasala. Pero Mary was spared kasi in preparation for what is to come. Pagkatapos, number 3, next, model natin siya. No? Model natin siya na tayo ay maging bukas sa biyaya ng Diyos. Huwag natin hahadlangan na pumasok sa ating buhay ang grasya ng Diyos. Huwag tayo matakot tayo sa demonyo, pero ang kapangyarihan ng mahal na Paul, ang Panginoon ay higit pa. Okay, so, silang tayo sa kabutihan. Huwag bibitaw. Next. Moral lessons. Okay, next. So, we are called to reject sin. Just like Mary, we are called to be close to Jesus, be close to Jesus, so that He can dwell within us. Kung paano sa sinapupunan ni Maria nandun doon si Jesus, sa lahat sa atin, lahat tayo tumatanggap na komunyon,
The Lord Jesus is with us. We are a living tabernacle. No? And then, we are called to say a daily yes to God in the small choices that we make. Okay. Next. Binigyan ako, kasi nakatira kami sa may welcome rotonda. Binigyan ako sa Santa Teresita Mayon Street. And guess what? Kailan? August 15, 1954. Alam niyo ba kung ano August 15? Yes, Assumption. Yan ay mga hindi ko pinili, ha? Bago pa ako sinila. August 15, Solemnity of the Assumption. Oh, ano naman ang assumption? Ayun ang chapel. Okay. Sa pagpinya, tayo lahat ay naging anak ng Diyos.